Aba, oo naman. Noon pa man gusto ko nang sumama. Kaya lang natapat ka palagi sa araw na may lakad ako. Wika ng matanda. Tuwang-tuwa si Gani noon nang marinig niya ang mga sinabi nito. Lahat-lahat ay ikwininto niya sa matanda. Habang nagkukwento siya, kinuha na ng matanda yung sombrero niya, tapos ay ipinagpag niya ito sa may puno ng akasya. Nung tapos na ang matanda, wika niya, "Manong, sa ngayon, sa bahay mo na tayo pupunta. Para kinabukasan, didiretsyo na tayo sa sabungan." Ha? Sige. Walang problema. Basta may tuba ka sa bahay mo ha. Mamaya, bibigyan kita ng gamit. Ingatan mo yan ha. Tuwang-tuwa si Gani noon kasi panibagong mutya ang kanyang matatanggap na naman. Nung kumpleto na lahat na kailangan ng matanda, ang sabi nito, doon muna sila sa papag. Meron lang siyang pupuntahan sa likod ng puno ng akasya. Ilang minuto pa ang lumipas. Yung suot ng matanda na kwintas, ibinigay niya ito kay Gani. Ang sabi nito, makakatulong ito sa kanya sa oras ng kagipitan. Dahil paniniguradong maraming maghabol sa kanya ng mga nilalang upang hindi na niya kailangan ang mga tulong nito. Matapos yan, naglalakad na sila palabas ng gubat. Habang naglalakad sila, panay ang sipat ng matanda doon sa puno ng akasya. Medyo nabagabag si Gani sa inasta nito. Kaya tinanong niya. Ang sabi sa kanya ng matanda, Ha? May tinitingnan lang ako. Silipin mo rin. pagsilip ni Gani sa puno, nakakita siya ng 3 puting malaking aso na nakatayo mismo ng puno nito. Ang pinagkakaiba nga lang sa aso, mababa ang mga paa nito sa harapang parte. Tinanong niya ang matanda kung ano ba ang mga nakita niya. Ang sagot ng matanda sa kanya, Ha? Yun ba? Mga alaga ko. Tutulungan tayo niyan. Maghihintay ka lang. nang makarating na sila sa bahay niya, tahimik na ang lugar. Kaya nagpasya silang dalawa na mag-inuman na muna ng tuba bago matulog. Puro patungkol lang sa mga agimat at mutya ang mga pinag-usapan nila noon. Pagsapit ng umaga, nagising silang dalawa dahil sa tinawag siya ng 3 niyang taga-alaga ng manok niya. "Kuya! Kuya!" wika nito. Pagbukas niya ng pinto, nagwika kagad ito sa kanya ng, "Nakakita kami ng 3 asong paikot-ikot sa manukan mo kagabi. Napakalalaki nito. Akala namin kakainin nito yung mga manok mo, pero nagtataka kami dahil wala namang ginagambalang manok doon." Wika ng isa niyang tauhan. Nang marinig ito ni Gani, nagtinginan lang naman sila ni Lolo Tasyo. Ang sabi ni Gani, huwag silang mag-alala dahil hindi naman nangangain ng manok yon at baka ligaw na aso lang yon. Ang sabi ng isa sa mga tauhan niya, baka sinyalis yun na huwag silang tutuloy sa pasabong. Pero sinabi ni Gani na walang kaso yon. Tutuloy pa rin sila. Pagdating nila sa Tigbakayan, napakaraming tao noon. Nagpaalam saglit yung matanda na may iikutin lang siya sa may likurang bahagi.
Hinayaan lang naman ito ni Gani. Dahil baka may bibilhin lang yung matanda sa lugar na yon. Maya-maya pa at agad naman niyang nakita yung matandang nakalaban niya noon. Kaya hinanap niya yung matanda. Pagdating niya sa unahan, nakita niyang umupo lang noon si Lolo Tasyo sa maliit na bato habang animoy nag-uusal at bitbit ang baso ng lambanog habang patawa-tawa pang tumingin sa kanya. Nagtataka noon si Gani dahil animoy hindi nakikita ng mga nakakilala niya yung kasama niyang matanda. Hindi lang naman niya yun pinansin dahil baka sinadya ito ng matanda. Maya-maya pa, nagkasalubong na nga sila noong mortal na kalaban niya, yung matandang sabongero. Kaya pala ang lakas ng loob mo para bumalik. May kasama ka pala. Kilala ko siya. Palapitin mo dito yung matandang yan. Nanigas ang batok ni Gani dahil sa sinabi ng kalaban niya. Agad siyang lumapit kay Tandang Tasyo upang sabihan ito. Nung, narito na siya. Hinahanap ka. Nagbuntong hininga lang yung matanda. Hay nako. Sabi ko na nga ba, siya nga pala. Halika, manood ka sa akin. Wika ng lolo niya. Paglapit nila sa makakalaban nila, nakatadi na ang mga manok nito, ang mga taring gagamitin ng kalaban. Dahan-dahang lumapit ang matanda rito. Nung magkatapat na sila, dinukot nito ang 3 manok ni Gani sa mga bayong at nagwika ng, Gani, ihanda mo na ang mga panlaban mo. Oh, ikaw. Alam kong mga alagad mo ang palaging nambibiktima sa baryong malapit sa tinitiran ko. Pati ba naman dito nanggagatas ka. Maupo tayo. Nangangalay kasi ako kapag nakatayo wika ni Tandang Tasyo sa kaharap nito. Mabuti naman naalala mo pa ako. Alam kong wala kang panama sa akin. Nagawa nga naming mapatay ang pinuno ninyo. Ikaw pa kaya? Kaya kung pwede, huwag kang makikisali rito. Labanan nito ng mga sabongero. Iiwan mo na siya. Wika nito. Ang sagot naman ni Tandang Tasyo. Ha? Papanong hindi ako makikisali? Kaibigan ko itong nakaharap mo. Kung nagawa mong mapatay ang pinuno namin, pues ibahin mo ko. Hindi ako humiwalay sa aming grupo nang walang dahilan. Matapos nun, umalis na yung lalaking may katandaan na rin. Kaya ang sabi ng matanda sa kanya, maghahanda na siya dahil sila na ang susunod na maglalaban. Kaagad tinarian ni Gani ang mga manok niya nang sabay-sabay. Nang biglang may inilagay na kakaibang bulaklak si Tandang Tasyo sa may bulsa niya sa likod. Ang bulaklak na yon may kasama pang dahon. Maya-maya pa, pagtapak niya sa ruweda, nakita niyang pangisingisi yung kalaban niya. Nang tawagin si Gani ng taga-karyo, agad naman siyang lumapit dito. Nang sabihan sila ng lalaking nakaitim na bitawan na ang mga manok, agad namang binitawan ni Gani ang hawak niyang tandang. Habang nagsasalpukan yung mga manok, hinahanap niya yung matandang kasama niya. Pero hindi na niya ito makita. Pagsugod ng kalabang tandang,
Nasipat ni Gani ang itim na usok na labas-pasok sa katawan ng panlaban ng kalaban. Hindi niya alam pero nakikita niya ang mga bagay na yon. Pagbanggaan ng mga tandang nagpalitan ng mga atake yon. Pero nanlaki ang mga mata ni Gani dahil yung binitawan niyang tandang may kasama na itong animoy duwende. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumakbo yung manok ng kalaban. Dahilan para matigil ang laban. Grabing kaba noon ang naramdaman ni Gani dahil sa hindi mapaliwanag na mga bagay na kanyang nakikita. Sa unang laban niya, nagawa niyang manalo ng mga oras na yon. Pero hanap siya ng hanap sa matanda. Hindi niya ito matagpuan. Hanggang sa 3 sa mga manok niya ay nanalo. Hindi pa rin niya nakita yung matandang kasama niya. Kaya ang ginawa niya, nag-antay siya hanggang sumapit ang 4:00 ng hapon. Saka pa lamang nagpakita sa kanya yung matanda. Tinanong niya ito kung saan ito galing. Ang sabi ng matanda, nasa gilid-gilid lang siya nagtatago. Habang papawi sila, doon sinabi ng matanda kung bakit nawala ito sa kanyang likuran. Ayon dito, may mga tao kasing nagmamasid kay Gani habang nasa loob siya. Dagdag pa nito, sinundan pa nga siya hanggang sa labasan. Pero hindi siya nito nagawang masundan dahil sa iniligay niyang bagay na nagtataglay ng sabulag. Doon yun inilagay sa bulsa ni Gani. Pagdukot ni Gani sa bulaklak ng isiniksik ng matanda, gulat na gulat siya dahil tuyong-tuyo na ito. Nadudurog na nga ito kapag iyong hawakan, na para bang nabilad sa araw ng 1 linggo. Pagdating nila sa bahay niya, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkahilo ng mga oras na yon. Ang sabi niya kay Tandang Tasyo, iidlip lang siya ng sandali kasi parang matutumba siya. Pagising niya, nasipat niyang nagtadtad ng karne ng manok yung matanda. Kasi ang hilig talaga nitong kumain ng bihag ng manok eh. Pero nung maalala niyang wala nga pala silang dalang manok na naging bihag niya, bigla siyang napatayo. Dahil yung 3 bihag niya, hindi niya dinala dahil alam niyang may mga lason yon. "Manong, saan mo kinuha yung kinatay mo?" Wika ni Gani na halatang nagtataas ng boses. Ha? Bakit? Hindi ba pwede? At saka naghihingalo na rin eh. Kaya tinuluyan ko na. Sagot ng matanda. Kinatay pala ng matanda ang mga manok niya sa pag-aakalang yun ang bihag nila. Hindi siguro alam ng matanda na wala silang dalang bihag eh. Umalis ba naman ito? Walang sabi-sabi. Kaagad sinigawan ni Gani ang matanda at sinabihan pa ng masasakit na mga salita. Sinabihan niyang sana hindi na lang siya humingi ng tulong dito at hindi sana madisgrasya ang 3 niyang mga manok. Yung matanda noon, kalmado lang. Ang sabi nito sa kanya, kumalma na muna siya. Baka kasi nabigla lang siya eh. Pero dahil sa labis na pagpapahalaga ni Gani sa mga panabong niya, wala siyang paki sa sinabi nito. Akmang sasapakin na sana niya yung matanda nang biglang dumating yung isang alalay niya at inawat siya. Dito na nagpaalam yung matanda.
Gani, uwi na ako ha. Baka kasi mas lalong tumindi pa ang galit mo sa akin. Ingatan mo yung mga gamit mo. Ikaw ang pinakapaboritong kaibigang nakilala ko. Paalam. Naglakad pa palabas ng bahay yung matanda ng 8:00 ng gabi. Habang panay ang pagmumura ni Gani. Nanay mo'y hindi na siya. Lumipas ang gabing yon. Hindi siya nakatulog. Kaya kinabukasan, nagpa siyang puntahan yung matanda para humingi ng tawa dito. Habang naglalakad siya, nag-iisip siya ng magandang isasagot upang maunawaan siya nito. Nung makarating na siya sa bahay ng matanda, walang tao doon. Sa isip-isip niya, baka nangunguha lang ito ng mga panggatong. O di kaya, nangunguha ng pang-uulam nito. Kaya naghintay siya. Lumipas ang buong araw. Wala pa rin. Hanggang sa inabot siya ng hapon. Pero wala talagang dumadating. Kaya, nagpasya siyang umuwi na lang. Ibinili niya dito ang mga karning paborito ng matanda. Lalong-lalo na yung tuba. Kinaumagahan, bumalik siya. Pero, ganun pa rin ang nangyari. Yung iniwan niyang pagkain na dapat sa matanda, nabulok. Na ibig sabihin, hindi na nagawi doon yung matanda. Sa loob ng ilang linggo, buwan, araw-araw siyang pumunta sa kubo ng matanda. Pero yung anino nito, hindi man niya nakikita. Kaya nagpasya siyang doon magpalipas ng buong araw at doon din siya matutulog. Kinagabihan, umaasa siyang makikita yung matanda pero wala pa rin eh. Maya-maya pa, dahan-dahang nagliliwanag yung akasya sa may gilid ng bahay ng matanda. Punong-puno ito ng mga alitaptap at manghang-mangha si Gani sa mga nasaksihan niya. Sa hindi namamalayan, unti-unti na ring tumulo yung luha niya at nakakaramdam siya ng matinding lungkot nang may magsalita sa likuran niya ng, Oh, Gani, nasaan ang tuba? Naku naman. Biglang nawala yung liwanag ng puno at nabalot ito ng kadiliman. Pagmulat ng mata ni Gani, nakatulog pala siya sa papag. Tapos lahat ng nakikita niya, panaginip lang pala. Napaupo si Gani at iyak siya ng iyak. Bukod sa naramdaman niyang matinding lungkot, ramdam niya din yung pangungulila. Kasi bigla na lang hindi nagparamdam yung matalik niyang kaibigan. Ang sabi pa niya sa kanyang sarili, kahit katayin nito lahat ang mga alaga niya, okay lang sa kanya. Basta magpakita lang ito sa kanya. Hindi malinaw sa kanyang isipan kung umalis lang ba ito o iniwasan siya o lumipat ng gubat. O ang pinakamasakit sa lahat, baka patay na yung matanda sa naging nakiengkwentro nila. Buong gabi siyang naghintay pero wala talagang matanda ang dumating. Hanggang mag-uumaga, ando doon siya. Nang magpasya na lang siyang umuwi.
Halos araw-araw siyang pumunta roon sa pagbabaka sakaling makita niya ang matanda. Hindi na rin siya lumalaban ng sabong noon dahil mas lalo siyang nalulungkot. Dahil minsan na rin siyang nagsisinungaling rito. At isa pa, hindi mawala sa kanyang isipan yung matanda. Okay mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Hindi ko alam kung may kasunod pa ito pero abangan nyo lang. Anong masasabi nyo sa taong ito? Itong si Gani. Malaya kayong magsalita o sasagot sa kwento na ito kung ano ang masasabi nyo.